SONA 2025 special coverage ng Inquirer.net. At ngayon naman, makakausap natin ang isa sa mga Inquirer volunteers para magbigay ng pananaw ng mga kabataan na inaasahan nila mula sa SONA ng Pangulo. At makakasama natin dito sa studio si Chelsea Arcia. Chelsea, kumusta ka? Good afternoon po, Miss Jackie. Ito okay naman po. Nakarating naman po ng safe kanina galing sa Cavite and hindi lang po masyadong umuulan. Gaano kalayo ang biyahe mula Cavite? Inabot po ako ng siguro 3 to 4 hours ng biyahe since umalis po ako sa bahay ng alas 6 ng umaga. Tapos nakarating ako dito sa office po ng Inquirer.net ng mga around 9 a.m. na po. Imagine mo kung sakali lang na Inquirer. Imagine mo yung 3 hours papunta at 3 hours pabalik. Diba pinag-usapan natin kanina bago tayo mapunta dito sa studio. Isa sa gusto mong marinig mula sa Pangulo ay mapaayos itong commuting. Tama po. Oo, lalo na para sa inyo. Kasi syempre sa sobrang dami ng mga pasahero na nag-commute, hindi lang naman lahat galing dito sa NCR, yung iba galing pa sa mga karatig na probinsya. Malaking tulong yung mas mapabilis yung flow ng transportation dito sa Pilipinas. So, halimbawa na lang yung pagkakaroon ng, let's say, tren, gano'n. Hindi lang dito sa NCR kasi dito meron na talaga. Pero how about yung sa mga karatig na probinsya, katulad ng Cavite? Yun. So, mas malaking tulong po yun sa mga kababayan natin na nagko-commute. Lalo na kapag magtatrabaho ka na. Opo, unemployed po ako ngayon. Speaking of unemployment, binanggit mo rin yan kanina. Yes po, ayun. Sana naman ngayong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, sana makarinig tayo ng, kumbaga, opportunities para sa mga fresh graduates. Kasi, very mataas yung competition ngayon sa industry. Mahirap makahanap ng trabaho. So, based sa sarili kong experience, simula June, siguro second week or third week ng June, naghahanap na ako ng trabaho. Pero ngayon, July na, magtapos na yung July, unemployed pa rin po ako. Okay lang yan. Konting tiyaga pa. Kaya natin. Sige, bukod sa mas mapabuti ang public transportation, magkaroon ng dagdag na trabaho o kaya mas malawak na pag-capture ng trabaho, ano pa yung gusto mong marinig mula sa Pangulo ngayon? So, ayan, inaasahan ko rin po sanang marinig is yung tungkol sa pangmatagalang solusyon sa baha. So recently, 'di ba, yung 3 bagyo na dumaan dito sa Pilipinas, maraming lugar dito sa Pilipinas yung binaha. Halimbawa, yung sa Cavite, yung Noveleta, yung Imus, yung Bacoor, mismo yung Dasma, yung ibang part ng Dasma, binabaha na rin. So sana magkaroon tayo ng mga solutions doon sa baha. And kung sakali man na isagawa yung solutions, kung sakaling meron man, sana naman meron tayong evaluation after para malaman natin kung nagagamit ba yung mga solutions na yon or napapakinabangan ba ng mga tao kasi baka mamaya hindi naman, sayang yung pondo. Ayun po. Sa social media, syempre napag-uusapan natin yung SONA, no? Sa mga kapwa kabataan. Ayan, talaga nakikikapwa kabataan ako. Sa mga kapwa mo kabataan, ano pa yung mga issue na mahalaga sa'yo? Para sa akin, aside doon sa mga nabanggit ko, syempre, mahalaga rin yung issue tungkol sa health services dito sa Pilipinas. Kasi kahit sabihin mong meron na tayong mga health insurance, mahirap pa rin pumunta sa ospital kapag may sakit ka eh. Kasi, syempre, yung bayad sa yung sa room, kung kukuha ka ng room, bayad sa mga gamot, tapos kung kailangan mo pa ng expert para sa sakit mo. So, ayun. Kaya, importante po yun para sa mga kabataan ngayon. At isa pa sa, pinangangambahan, lalo na marami na sa atin ang nasa social media, mga kapwa kabataan, hindi na namin lang ang sarili, yung magiging disinformation, kasi marami ang mag-aabang dito sa SONA. Ayan. Baka meron kang panawagan sa mga kabataan. Sa mga kabataan ko, sa mga kapwa namin, kabataan, ayun, panatilihin po nating nakatutok palagi sa mga TV stations na yung, kumbaga, yung legit, pati sa mga kung sa social media man, sana yung mga pina-follow natin at pinagkukunan natin ng information is yung mga credible news organizations, kagaya ng Inquirer.net. May pag-plug. Meron bang tumatak sa'yo na issue o kaya siguro achievement nitong nakaraang 3 taon? Sure po, meron po. Yung tungkol sa pagbaban ng POGO,
Kasi di ba sobrang dami ng Pogo dito sa Pilipinas. Palagi ko siyang napapanood. Parang yung mga nakaraang buwan or last year, parang araw-araw na lang may balita tungkol sa mga sa mga illegal gambling ganon. So ayun, malaking yun sa atin sa mga Pilipino. Malaking tulong yun nung na-ban na talaga totally yung Pogo dito sa Pilipinas. Okay, at ang panghuling tanong, bakit kailangan nating makialam, bakit kailangan nating maging maalam sa ilalabas na ulat bayan ni Pangulo? So kailangan nating makialam at maging informed sa kung ano man yung mga impormasyon or ano man ang sasabihin ng ating Pangulo mamaya dahil regardless kung ilang taon ka man or kung saang anumang posisyon mo sa buhay, apektado ka pa rin kasi ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi kahit sabihin mong hindi ka naman business owners or kahit sabihin mong wala kang trabaho, kumbaga apektado ka pa rin pag nagtaas yung tax sa mga bilihin, kapag mababa yung pasahod ng mga empleyado dito sa Pilipinas. So ayun, let's make a informed decision po sana. Okay. Mag-hi ka na sa Hi po, Mama, Papa. Nasabi ko po sila ngayon, so sana nanonood po kayo. Okay, maraming salamat, Chelsea. Thank you so much po. Maraming salamat sa aming mga Inquirer volunteers. At huwag kayong bibitil dahil magbabalik ang SONA 2025 special coverage ng Inquirer.net.